guys, this is Vince, ang creator po ng VC Production. At nandito naman po ulit ako para sa isa na namang talakayan. At sa video po na ito, ipapaliwanag ko po ang opinion ko tungkol sa Southeast Asian Games na nagaganap ngayon sa Thailand. So, hindi naman po lingid sa kaalaman nyo na sa part po ng 5-on-5 basketball sa men's, hindi naman po lingid sa atin na 2-0 na ang Thailand ngayon sa group nila. Para sa akin po hindi na po nakapagtataka na madali nilang nakuha yung panalo. Kasi una, sila yung host country. Siyempre, natural na sa kanila yung eligibility. Sila yung may control ng eligibility. Pwede nilang baguhin yung rules. At saka yung iba pang access, nasa kanila rin po. Pangalawa, yung rules binaluktot nila. Kumbaga, binend nila yung rules. Kasi yung ibang yung ibang teams, hindi nila pinayagan na magkaroon ng naturalized player. Hindi ko naman sinasabing lahat ng team hindi nila pinayagan. Kasi yun nga, yung host country mayroong naturalized player. Yung Indonesia meron din. Yung Vietnam meron din. So, ang pinakatinamaan ng rules na ginamit nila or inalaw nila is yung gilas talaga. Yung pinaka talaga na tinamaan kasi ginulo nila yung rules Tapos yung mga line-up na pinasa ng gilas, paulit-ulit nilang nire-reject. Mula sa pinakauna, sa pangalawa, hanggang sa mga susunod na line-up na pinasa ng gilas. Kung tutuusin, Thailand na nga mismo yung nagdesisyon kung ano talaga yung line-up na ipapadala ng gilas or ng SBP. Hindi mismo yung SBP yung nagdesisyon. Yung Thailand na mismo. Pangalawa, yung kay Poy Eram. Nung una, diba, alam naman natin na nung mga nakarang araw, hindi pinayagan si Poy Eram na makapaglaro. Kahit pure Filipino naman talaga siya. Pero nung halos malapit na or kasagsagan na yata ng SEA Games yun, pinayagan na si Poy Eram kasi ayon sa pagkakarinig ko, na-injured yata si Allen Liwag. Kaya pinayagan na si Poy Eram. Pasensya na po guys kung medyo ang paliwanag ko is medyo paputol-putol. Medyo hindi pa po kasi ako sanay sa camera na magsalita ng mga ganito. Pero kahit paunti-unti sinasanay ko na rin po para masanay na rin ako sa mga ganitong vlog. So balik na tayo dun sa topic natin. So yun nga, pinayagan si Poy Eram kasi na may na-injured down na isang player. Tsaka alam naman natin na ang height average ng gilas ngayon na Team B, yung Team B natin is around 6'6". So si Eram lang talaga yung pinakamatangkad.
sa atin. Kung hindi ako nagkakamali, i-correct nyo ko guys kung mali yung banggit ko. Kung hindi ako nagkakamali, 6'8" si Poy Eram. So yun nga. So sa real talk, wala tayong naturalized player. Kasi hindi nila inalaw si Angelo Kwame sa kahit si Kwame man lang sana pinayagan nilang maglaro sa 5-on-5, hindi lang sa 3-on-3. Kasi sa 3-on-3 lang inalaw si Kwame. Tsaka pero kahit may naturalized player doon sa 3-on-3, yung Gilan's men's team natin doon sa 3-on-3, wala pa rin nagawa. Natalo pa rin tayo. So ang nakikita ko talaga kasing dito, ang nakikita ko talagang dahilan dito is yung pabago-bagong rules na ginawa ng Thailand. So dito naman sa 5-on-5, yun nga, halos talagang wala tayong naturalized player. Pure Filipino talaga yung mga players natin. Kaso, hindi alam ng Thailand na merong mga players sa Gilas na experiensyado na talaga pagdating sa international tournament. Gaya nila Bobby Ray Parks Jr., Matthew Wright, Terdy Rabena, kahit si Dalt Panopio na naglalaro sa PBA. Alam naman natin na dati si Dalt Panopio naglalaro yan sa isang European team, especially dun sa Greece. So alam na natin yung kalidad ng laro niyan. Bagamat hindi pa niya pinakita yung laro niya noong kahapon sa laban sa Malaysia, pero baka balay natin sa susunod na mga laban, gaya mamaya may laro yung Gilas Pilipinas kontra Vietnam, baka dyan siya magpakita. Kasi para sa akin guys, si Dalt Panopio tapos yung ibang mga Gilas player, kumbaga sa makina, nagpapainit pa yan. Konti pa lang yung yung nagpakita ng laro nila kahapon sa laban. Hindi alam ng Thailand na, or baka nagkamali din yung Thailand kasi may mga bilig players tayong nasa line-up. Tapos meron pang isang player na naglaro sa European nung mga nakaraang taon, which is yun nga si Dalt Panopio. Kahit na nasa PBA siya naglalaro ngayon, adapt niya pa rin naman yung na-adapt niya pa rin naman yung anong tawag dito? Yung laro ng European teams. Kahit maikling panahon lang siya naglaro doon. So para sa akin guys, kahit pabor man sa Thailand yung tadhana ngayon, mas malakas pa rin yung Gilas. Kasi una, Gilas Pilipinas naman talaga yung yung hari ng Southeast Asian Games mula pa noon hanggang ngayon. Tsaka kung sa akin lang guys, para sa akin parang developmental team pa lang naman yan na Thailand na yan kung susumahin. Kasi hindi man lang sila makaabot sa FIBA World Cup. Asian qualifiers pa nga lang,
laglag na sila. Samantalang yung Gilas, may consistent program. Tapos nakakapasok pa rin kahit papano sa FIBA World Cup. Kaya masasabi ko na mas lamang pa rin yung Gilas pagdating sa skills. Hindi rules ang labanan dito, kundi skills. Naalala ko tuloy yung yung nangyaring SEA Games 2023 sa Cambodia. Kung sa tutusin, mas maano pa nga yun eh. Mas maganda pa nga yun, yung SEA Games Cambodia kahit papano. Kahit alam natin na nang daya yung Cambodia. Pero hindi nila ginalaw yung rules. Sa tutusin, mas naging maluwag pa nga eh. Naalala ko tuloy yung tawag sa sa tawag sa team ng Cambodia noon eh. Cambodia USA kasi loaded ng mga naturalized player. Halos lahat ng lineup is or nasa first 5 pala is naturalized player. Kung tutusin, walang dugong Cambodia. Sa group stage pa lang, alam natin na natalo tayo ng isang beses ng Cambodia. Pero nung nagkaharap ulit sa finals yung Gilas versus Cambodia, nanalo pa rin yung Gilas. Kasi nga, lamang yung Gilas pagdating sa experience sa basketball. Partida, Brownlee pa lang yung natin noon. Yung naturalized player natin, Brownlee lang. Pero kahit si Justin Brownlee lang yung player natin noon, naipanalo pa rin. Kasi nga, pagdating sa basketball, Gilas pa rin talaga ang eksperyensyado. May karanasan pagdating sa mga international tournament. Kaya huwag sabihin ng Thailand na easy win na ang Gilas kasi meron silang naturalized player kasi tapos sila yung host country. Hindi ganun. Tsaka malalaman talaga natin yung totoong malalaman talaga natin sa totoong laban kapag nagharap na yung Gilas versus Thailand. Kung sino talaga yung magaling. Tsaka kung sino talaga yung hari ng Southeast Asian Games. O kung sino talaga yung hari ng SEA Games. Pero para sa akin guys, Gilas pa rin talaga ang pinaka magaling. Tsaka kung halimbawa man na manalo ang Thailand kontra sa Gilas, hindi ibig sabihin nun na nanalo yung Thailand dahil sa magaling sila, dahil sa pinaghirapan nila yung laban. Nanalo sila kasi yung rules binaboy nila, pinakialaman nila yung rules. Pasensya na guys kung yung pagsasalita ko dito is medyo parang medyo mabigat. Medyo kasi hindi kasi patas, unfair kasi yung ginawa ng Thailand. Bagamat kung titingnan natin legal kahit unfair sa atin, pero yun nga, kung sa real talk, binaboy talaga nila yung rules eh. Kasi pinahina nila yung ibang mga teams sa Southeast Asia.
Hindi nila pinayagang maglaro yung mga mixed blood players. Sa tutusin, ang dami sana nating magagaling na na mga foreign players. Dahil yun nga, sanay na sila sa international tournament. Kaso hindi inalaw o hindi pinayagan ng host country kasi natatakot sila. Pasensya na, pero diretsahan kasi ako magsalita eh. Takot talaga sila sa Gilas. Kasi alam nila, Pilipinas pa rin ang team to beat. Kasi malakas nga yung Gilas eh. Hindi na natin yan mababago. So, ano't ano man po mangyari sa laban ng Gilas, manalo man o matalo, guys, suportahan pa rin po natin. Pero umaasa pa rin ako na mananalo pa rin ang Gilas. Sana nga matalo ng Gilas yung Thailand para makaganti man lang sa ginawa ng Thailand sa atin. Kasi tayo talaga yung pinakatinamaan ng rules o yung mga pinagagawa nila. Kapag natalo yung Thailand dito kung magkaharap man ng Gilas tapos Thailand, malaking sampal to sa Thailand. Tsaka kapag nagkaharap yung Gilas at Thailand, dito natin malalaman kung tama ba yung ginawa ng Thailand na binend nila yung rules. At dito natin malalaman kung sino talaga yung magaling or kung sino talaga yung pinakahari ng SEA Games. So hanggang dyan po guys ang video na ito. Sana po kahit papano, kahit medyo putol-putol po ako magsalita naiintindihan nyo rin po or naging malinaw po yung paliwanag ko. At saka kung meron man po kayong concern about sa pagsasalita ko or sa pagpapaliwanag ko is i-comment nyo lang po dyan sa baba para sa mga susunod is mapagpraktisan ko pa po ng maayos. Sa totoo lang po kasi bago pa lang po kasi ako dito sa sa pagbablog. Actually hindi naman po sana ako magbablog kasi ang focus ko po is AI generated music, lyrics video, tapos narration stories. Kaso parang parang naengganyo rin ako magbigay ng mga opinion ko kaya nag-decide na rin ako na mag-vlog. Kumbaga yung mga vlog ko is tungkol sa opinion ko. Opinion ko lang po to Hindi ko sinasabing opinion ng lahat. Para sa akin lang ito. Pero kung may sarili man po kayo guys na opinion, malaya po kayong magbigay ng comment dyan sa comment section. At sa mga viewers po na hindi pa po nagsasubscribe sa akin, wag nyo rin pong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa video ko. So sa muli, this is Vince, creator ng VC Production, na nagsasabing mag-iingat po tayo palagi. Keep safe. God bless and goodbye.